Mashallah, yun po yung ating password. Pwede po nating ulitin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nakahulugan po nun ay walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. Ayan, ito po ang inyong lingkod, Insan Walid, dito sa programang BSM or Boses ng Social Media. Ayan. At bago po ang lahat, ang ating panalangin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ako ay nagpapakupkop sa Allah laban sa sinumpang satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamawain. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayan. At bago po ang lahat, nais nating batiin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mahal na ina, alhamdulillah, at ang ating pamilya, mga kamag-anakan, mga kaibigan, at lahat ng ating mga kababayan. Ayan. At especially din sa ating mga kapatiran sa Islam, mashallah. Ayan. At inimbitahan po namin kayo na makinig sa pagkakataong ito, sa oras na ito, dahil napakaganda po ng ating magiging topic. Ito po yung pamamaraan, kung paano yung pamamaraan natin para makamit natin yung taimtim na pagdarasal. Diba? Lahat naman tayo ay nag-aasam ng ganitong bagay. So, ano ba itong mga talagang pamamaraan na ito para natin makamit ang ating tinatawag na yung lubos na pagdarasal ay talagang may sinseridad at pagka-taimtim. Ayan. At bago po lahat, pakinggan po muna nating mabuti ang ating password. Ito po yun. Ayan, mashallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nakahulugan po nun ay walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. At kung kukumpletuhin po natin, at si Jesucristo, anak ni Birhen Maria, tunay, sugo ng Allah. Ang paraiso ay totoo at ang impyerno ay totoo. Ayan. So, eksaktong-eksakto na po yung ating pagsasaksi. Ito yung tinatawag na shahada. Ayan. At direct to the point na tayo sa topic natin. Ano yung mga pamamaraan para makamit natin ang taimtim na pagdarasal. So, ito'y pag-aaral po natin. So, ito po ay binasi natin sa librong Ang Gabay para sa mga bagong yakap sa tinatawag na mga bagong Muslim. Ayan. Ito po ay pinapasalamatan natin ang tinatawag na nagsagawa nito si Fahad Salem Bahammam. Ayan. So, ito po yung lingkod, Insan Walid. Ayan. Tagapagbasa tayo, tagapaghatid tayo ng salita ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayan. Dahil alam niyo po ba't nagkakaroon tayo ng reward sa mga pag tayo'y gumagawa ng mga tinatawag na pag-sharing ng salita ng Panginoon Diyos. At bukod pa doon, nagkakaroon tayo ng kaalaman. Ayan, karagdagang kaalaman din sa ating kaisipan. Ayan. So, napakaraming advantages na ating makukuha. Mga tinatawag na benepisyo. Ayan. Ito'y subhanallah, luwalhati sa Panginoon Diyos na ang kaalaman na ito ay hindi natin ito masusukat at hindi natin ito matatawaran. Lalo na sa panahon ngayon na tunay na tayo dapat talagang magpakatatag ng ating pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Ayan. Dahil alam niyo po ba't alam naman natin ang kaganapan sa tinatawag na mga sa lipunan, sa mga
tinatawag na mga pampubliko at mga pang-araw-araw na pamumuhay na nahaharap na tayo sa mga tinatawag na mga krisis o tinatawag na mga problema at iba pang mga depresyon. So kaya naman ang tinatawag na makakatulong lamang dito ay ang salita ng Panginoon Diyos na kapag tayo ay nakinig dito at ating itong isinabuhay, tunay ito'y 100% na magiging matatag ang ating paniniwala at pananampalataya sa tunay na tagapaglikha ang Diyos Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayan. So bago po lahat, ito pa po yung ating tinatawag na password ulit. Inshallah. Bismillah. Okay, ayan. Dahil actual po, bismillah, nagkakape po tayo ngayon at alhamdulillah dahil morning pa at ang petsa po natin ay June 12, 2020, araw ng Biyernes at sa Islamikong kalendaryo po, yung tinatawag na Hijri calendar, ito ay umaakma at nasa petsa 20 na po ng Shawwal. Ayan, 1,441 years. Yun po yung pinaka-conversion ng tinatawag na June 12, 2020. Ayan. At alhamdulillah, napakagandang topic at direct to the point. Proceed na po tayo sa pamamaraan para makamit natin ang time team sa pagdarasal. So, sinasabi po dito, so bismillah, ang ating pag-uumpisa ay laging binabanggit natin ang pangalan ng Panginoon Diyos. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamawain. Ang kataimtiman at pagpapakumbaba sa pagdarasal. Sa Arabic na salita po, ito yung salah. Ayan. So, alam niyo po ba't sa pagdarasal, meron tayong sinasabi na pagpapakupkup sa Allah. Yung pagbabanggit ng A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ang kahulugan po nun ay ako ay nagpapakupkup sa Allah laban sa isinumpang Satanas. Ayan. So matibay na po yung ating tinatawag na pagpapakupkup sa Panginoon Diyos. Kaya talagang magkakaroon na tayo ng tinatawag na confident, ayan, na magsagawaan ng pagdarasal. At yun po yung intention dapat natin. So lahat kasi ng ating ginagawa ay actually dapat iniukol natin yan sa ikalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun po yung tinatawag na pinaka number one na intention dapat natin, malinis at tinatawag na sincero na tinatawag na intensyon sa pagsasagawa ng lalo na't ito'y pagdarasal. So ito na po ang babanggitin natin, ang kataimtiman o tinatawag na sinseridad o sincerity at pagpapakumbaba sa salah. Ayan, salah ay tinatawag na pagdarasal. Ang siyang katotohanan ng tinatawag na pagdarasal at pinakadiwa nito. Ang ibig sabihin nito ay ang pagkakaroon ng puso sa harapan ng Diyos Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagdarasal o sa tinatawag na salah. Sa pamamagitan ng kataimtiman at pagpapakumbaba na darama kung ano ang binibigkas na mga tinatawag na talata ng banal na Quran. Ang mga dua o yung mga panalangin at ang mga dikir o yung tinatawag na paggunita at pag-aalala at pagpupuri sa dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito ay isa sa pinakamainam na ibadah o gawaing pagsamba at pinakadakila sa mga gawaing pagsunod. At dahil dito, binigyan diin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na aklat na ito ay isa mga katangian. So ito yung mga katangian ng mga naniniwala. Ayan. So batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito yung sinasabi niya dito na katotohanan ang mga naniniwala, mga tinatawag dito, yung mga tinutukoy dito, yung mga Muslim, ayan, na ay magtatagumpay. Ayan, subhanallah, sinasabi dito na ang mga naniniwala, tunay na naniniwala sa Diyos na tinatawag na mga Muslim
ay magtatagumpay. Ayan, subhanallah. So napakagandang palatandaan ng Panginoon Diyos sa mga tunay na mananampalataya. Sila yaong mga may kataimtiman, ayan, at pagpapakumbaba sa kanilang pagdarasal. So, ito po yung nakasulat sa Banal na Quran actually. At yung dito, yung ayat na ito ay makukuha sa chapter 23 ng Banal na Quran sa Al-Mu'minun. Ayan. So, sa verse 1, sinasabi po dito yung original na Arabic kung sa paano siya inireveal sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinasabi dito na, so binabanggit po muna natin yung A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ako'y nagpapakupkop sa Allah laban sa isinumpang Satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamawain. So sa chapter 23 ng Banal na Quran, ang Al-Mu'minun, verse 1, sinasabi dito yung kad aflahal mu'min alladina hum fi salatihim khashiyun. Ayan, so ulitin po natin dito. Yung sa verse 1, kad aflahal mu'min alladina hum fi salatihim khashiyun. Na ang kahulugan po nito, sinasabi nga dito sa Banal na Quran, sa verse 1, sinasabi na katiyakan, nagtagumpay ang mga naniwala sa Allah at sa kanyang sugo, na sumusunod sa kanyang batas, na ang kanilang katangian ay sila ay sa kanilang pagsasagawa ng pagdarasal o yung sala ay punong-puno ng pagkatakot, naganap na dalisay sa kanilang mga kalooban at kapanadagan sa kanilang pagkatao. Ayun po. So ito po yung tinatawag na kahulugan ng nakasulat sa Banal na Quran sa chapter 23 verse 1 and 2. Ayan po. At ipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa. At sino mang merong tinatawag na mataimtim sa pagsasagawa ng pagdarasal, ay kanyang nalalasap ang kasiyahan ng pagsamba at pananampalataya. At dahil dito, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi at ginawa itong tinatawag na merong kasiyahan sa aking mga mata. Itong tinatawag na pagdarasal. So, ito po yung tinatawag na qurratul. Ayan. Subhanallah. So ito po yung nakasulat din sa Banal na Quran sa chapter or sinasabi na winika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito'y iniulat ni An-Nisa'i. So may series 3940. Ayan po yung pinakabatayan o yung pinaka-proof sa patungkol dun sa nasabing ito'y tinatawag na akit sa ating mga paningin ang pagdarasal. Subhanallah. Kaya naman napakaraming mga nagsasagawa ng pagyakap sa pananampalatayang Islam dahil sa nakakakita sila ng mga tao na talagang sincero sa pagdarasal, sa pagsasagawa ng pagdarasal. At subhanallah, ito yung ilan sa mga kahit na hindi ka nagsasalita sa tao, pagka ginagampanan mo ang tinatawag na pinakamalaking ibadang ito, yung pagsambang ito, na kung saan ito yung pagdarasal, lalo na yung tinatawag na pagpapatira pa, kung saan ang ating pinakamataas na bahagi ng noo ay ating ibinababa sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, na napakaraming tao ang nagkakaroon ng kasiyahan sa kanilang puso. At ito'y tinatawag na kapag nakita nila ay tunay na sila'y nagagalak at nagkakaroon ng tinatawag na pagbukas ng kanilang kaisipan at pagkahanga sa tinatawag na pagkakaroon ng sinseridad ng isang Muslim sa kanyang pagsasagawa ng pagdarasal. At bilang pagpapatuloy po, at ito yung ating kasunod na babasahin, ang mga pamamaraan na nakakatulong sa kataimtiman ng pagsasagawa ng pagdarasal. May maraming pamamaraan na nakakatulong sa kataimtiman sa pagsasagawa ng pagdarasal. At ito ay yung number 1, ang paghahanda para sa salah. So preparation, ang paghahanda sa pagsasagawa ng pagdarasal
ng mga nararapat na kailangan at magaganap ito sa pamamagitan ng mga tinatawag na maagang patungo sa ating tinatawag na bahay dalanginan. So sa panahon ngayon, hindi na kailangan muna mong pumunta sa tinatawag na mga masjid. So sa mismong tahanan natin ay pwede na tayo magsagawa ng pagdarasal. So at ang sinasabi dito na yung maagang preparasyon ay ito may malaking maitutulong kapag para makamit natin ang tinatawag na time team na pagdarasal. Ayan, subhanallah. At sinasabi pa rin dito yung tinatawag na pagsasagwa sa mga kusang loob na sala, yung mga voluntary tinatawag na sunna na pagdarasal na nauna sa takdang o obligadong sala at pagsusuot ng mga magaganda at tinatawag na malilinis at angkop na damit at ang paglalakad patungo sa ating tinatawag na paglapit sa tinatawag na lugar ng ating pagdarasalan. Ayan po. So ito po yung unang-unang pamamaraan para makamit natin ang tinatawag na time team na pagsasagawa ng pagdarasal. At ang pangalawang pamamaraan po, ang pag-iwas mula sa mga gawain o bagay na nakakagambal o nakakaabala sa makatuwid. Hindi dapat magsagawa ng pagdarasal habang nasa kanyang harapan ang anumang nakakaabala sa kanya tulad ng mga larawan at mga bagay na nakakagambala o nakakaabala, o habang siya ay nakaririnig ng anumang tinig na nakakaabala sa kanya, at huwag siyang magtangkang magsagawa ng pagdarasal habang siya ay nangangailangan ng halimbawang palikuran. So kung tayo ay nakakaramdam ng pagkaihi o pagkadumi, so kapag tayo nakakaramdam ng ganon, huwag muna po tayo magsagawa ng pagdarasal. So para magkaroon tayo ng konsentrasyon, wala tayong nararamdamang sakit sa ating sikmura at sa ating tinatawag na katawan, ay kailangan muna na po nating alisin yung ating mga kailangang alisin sa ating katawan, katulad ng pag-ihi o pagdumi. So at siya yung halimbawang yung isa pa sa mga sinasabi dito, yung kapag nagugutom o nauuhaw. Ayan. So kailangan tayong gawin muna natin yung mga tinatawag na pangangailangan ng ating katawan para magkaroon ng konsentrasyon ng ating kaisipan. Halimbawa, kung tayo nagugutom, kumain muna po tayo, at kung tayo nauuhaw, uminom muna po tayo. Ayan. Nang kahit lang po, pampalipas ito'y gutom o uhaw man lamang. Dahil sa paglapag sa pagkain, sinasabi dito na lalo na kapag ang pagkain ay nakaahin na po, nakalagay na sa lamesa. So ito po'y sunna o pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inuuna muna ang tinatawag na pagkain at pag-inom at bago magsagawa ng pagdarasal. So dahil ang attention po natin, ang isip natin ay mostly kapag pagkain na, so nandiyan na yung kumakalam yung ating sikmura, kaya mas maigi po na tinatawag na isagawa muna natin yung pagkain at pagka-uhaw kung tayo ay nakakaramdam nito bago tayo magsagawa ng pagdarasal. Ayun po. At sinasabi ito, at lahat ng ito ay upang maging maliwanag ang isipan ng tao sa mga nagsasagawa ng pagdarasal. At yung tinatawag na magpakumbaba sa isang napakadakilang bagay na kanyang haharapin. At ito ay ang kanyang pagdarasal at pagdalangin ng taimtim sa kanyang Panginoon. Ayan. So ito yung pangalawang pamamaraan. So unang pamamaraan, maagang tinatawag na paghahanda o preparasyon. Ang pangalawang pamamaraan ay yung tinatawag na pag-iwas sa mga nakakaabala at yung mga tinatawag na mga pangailangan natin sa ating katawan na ito'y maaring makaalis ng ating atensyon. So kailangan yung tinatawag na sarili natin ay meron tinatawag na konsentrasyon sa pagsasagawa ng pagdarasal. Ayan po. So ipagpapatuloy po natin inshallah
pakinggan po muna itong mabuti itong ating password, inshallah. Ayan, mashallah. At ito po yung pagpapatuloy. Pangatlong pamamaraan, ito yung ang kapanatagan sa pagsasagawa ng pagdarasal. At sa katunayan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lagi nang nagpapanatag sa kanyang ruku o pagyukod at sa tinatawag na pagpapatirapa. Kung saan ang tinatawag na pagpapatirapa po, ito yung ilalapag natin ang ating tinatawag na pinakamataas na bahagi ng ating noo sa tinatawag na sahig sa harap ng Panginoon Diyos. Ito po yung tinatawag na sujud o pagpapatirapa, na dito bakas ang tinatawag na tunay na mananampalataya na sumusuko sa kanyang Panginoon at talagang handa niya ang tinatawag na isuko ang kanyang sarili, magpapakumbaba sa harap ng Panginoon Diyos. So bilang pagpapatuloy hanggang sa ang lahat ng tinatawag na mga bahagi ng katawan katulad ng buto ay bumalik sa tinatawag na kinilalagyan, at sa kanyang inuutusan ang sinuman hindi sinasaayos ang tinatawag na pagdarasal. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam po, ganun ang kanyang tinatawag na gawain. Inuutusan niya ang sinuman na magsagawa ng maayos na pagdarasal, na maging mataimtim sa lahat ng mga galaw, kilos at sa tinatawag na pagsunod sa oras ng sala o pagdarasal. Ayan po. At kanyang ipinagbabawal ang tinatawag na pagmamadali, bagkos inahalin tulad niya ito sa pagtuka ng isang uwak. Ayun, subhanallah. So ito po ay sinasabi dito na at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito'y kanyang winika, ay nagsabi ang pinaka masamang tinatawag na ang pinaka kasamang tinatawag na mga pagnanakaw ay ang pagnanakaw sa kanyang sala. So halimbawa pong katulad ng pagmamadali, so sinasabi dito na ulitin natin ang pinakakasamahang pagnanakaw ay ang tinatawag na pagnanakaw ng kanyang sala. Katulad ng mga nagmamadali, sila ay nagsabi, "O sugo ng Allah, at paano nga ba siya na nakakapagnakaw sa kanyang sala?" So nagtanong ang kasamahan ng propeta na mga tinatawag na sahaba. Siya ay nagsasabi at ito'y kanyang tinugon, ito ay bunga ng hindi niya pagganap sa kanyang ruku at sa kanyang pagsujud o yung tinatawag na pagpapatirapa ng tinatawag na walang kataimtiman. So ito po ay naiulat ni Ahmad na may series 22-642. Ayan po yung pinaka-series ng tinatawag na winika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakabatay sa tinatawag na naiulat ni Ahmad. Ayan po. At ang isang hindi napapanatag sa kanyang pagdarasal ay hindi maaaring magkaroon ng kataimtiman, sapagkat ang pagmamadali at ang tinatawag na nag-aalis ng pagpapakumbaba sa kanyang tinatawag na ginagawa ay yung halimbawang nagmamadali. Ayun, subhanallah. So iwasan po natin yung tinatawag na pagmamadali sa pagsasagawa natin ng pagdarasal. So ito po yung pamamaraan sa pangatlong pinaka-tip na sinasabi dito sa aklat na ito. At yung pang-apat na pamamaraan, ito yung sinasabi na ang pagpapairal ng pagdakila sa sa sino mang tumatayo sa kanyang harapan. Ayan. Pagpapairal ng pagdakila sa sino mang tumatayo sa kanyang harapan. So, ang kahulugan po, kaya kanyang maaalala ang kadakilaan ng tagapaglikha at kanyang kaluwalhatian, gayon din ang kahinaan ng kanyang sarili at kababaan nito, at siya ay
nagtitindig sa harapan ng kanyang Panginoon, dumudulog sa kanya at nananalangin sa kanya bilang alipin, nagpapakumbaba at nagpapakahabag at kanyang maalala ang anumang ipinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga naniniwala na gantimpala at anumang ipinangako niya sa mga musyrik, o yung tinatawag dito na ang kahulugan ng musyrik ay ang nagtatambal sa Diyos Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sinasabi ito na kaparusahan, at maalala niya ang kanyang magiging katayuan sa harapan ng Panginoon sa huling araw. Ayun, subhanallah. At mashallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kapatid na Isagani. Ayan, mashallah, Sheikh Isagani, Ustad Isagani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At gayon din po sa iyong pamilya at sa mga mahal mo sa buhay. Alhamdulillah. At maraming salamat sa iyong pakikinig, brother. At bilang pagpapatuloy po, kaya pag napairal ito sa isang naniniwala sa kanyang sala, so kailangan yung kapaniwalaan ay nandoon. Siya ay magiging katulad ng mga inilarawan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang aklat mula sa lipon ng mga yaong nag-iisip na kanilang makakarahap ang kanilang Panginoon. Ang kataas-taasan, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsabi, at tunay na ito ay sadyang mabigat at mahirap maliban sa mga tao na may takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila yaong lagi nang nag-iisip na tunay ngang kanilang makakaharap ang kanilang Panginoon at sa kanya sila ay magbabalik. Subhanallah. Ito po ay salita ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Al-Baqarah, chapter 2 ng Banal na Quran, sa verse 45 at 46. Subhanallah. Na dito po inaasahan natin na sa ating pagsasagawa ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na at the end at sa tinatawag na araw ng tinatawag na muling pagkabuhay ay makakaharap natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang tinatawag na reward sa atin para tayo makapasok sa paraiso. Subhanallah. So ito po ay ipanalangin natin. Allahumma amin. Ayan, subhanallah. At ang panglima, at ito po muna po yung ating password ulit. Bismillah.